Magandang araw po sa inyong lahat. Ang kwentong inyong mapapakinggan ngayong araw na ito ay tungkol kay Crisanto na isang simpleng mamamayan sa kanilang baryo. Ngunit nang magkaroon ng pagsalakay ng mga aswang sa kanilang baryo, ay hinimok siya ng isang matandang manunugis na magsanay upang maging isa siyang mandirigma laban sa mga aswang. Mahigpit na tinutulan ng asawa ni Crisanto na si Madel ang bagay na yon, at mas pinili nilang lisanin ang kanilang baryo upang takasan ang hindi magandang nangyayari. Pero gaano nga ba kasigurado sina Crisanto at Madel na ligtas sila sa bagong lugar na kanilang pinuntahan? At ano ang kayang gawin ni Crisanto para protektahan at ipagtanggol ang kanyang asawa? Ngunit bago po ang lahat, mga idol, huwag po nating kalimutang mag-subscribe, mag-like at i-hit ang notification bell sa aking mga YouTube channel na The Voice Addict at Apong Isaak para sa mas marami pang makapigil hininga na kwentong aswang at katatakutan mula sa mundo ng kababalaghan. Umpisahan na po natin ang kwento. Magandang umaga, Crisanto. Pasensya ka na kung nagpunta ko rito sa bahay niyo ng ganito kaaga. Wala akong problema, Lolo Simeon. Ano ho bang sadya niyo rito? Parang importante po yung sasabihin niyo. Abay, napaka-importante talaga, Crisanto. Siguro naman ay batid mo ang pagsalakay ng mga aswang kagabi. May ilang mga kababaryo natin ang nasugatan at sa kasamaang palad ay may mga nasawi. Nakakalungkot nga po ang pangyayaring yan. Napakatagal ng payapa ang ating baryo at hindi ko inakala na masisira ang kapayapaan yon nang dahil sa mga aswang. Pero Lolo Simeon, maraming salamat po kasi kayo ang nanguna sa pakikipaglaban. Nakita ko po kung gaano kayo kahusay kahit na may edad na ho kayo. Talagang hanggang ngayon ho kayo pa rin ang pinakamagaling at matapang na manunugis na nakilala ko. Maraming salamat sa iyong papuri. Ngunit gaya ng iyong sinabi, ay matanda na ako. Kumbaga'y pinaglipasan na ng panahon. Hindi na ako kasing lakas ng aking kabataan. Nararamdaman ko rin na humina na ako kahit pa may mga ginagamit akong agimat. Hindi po talaga natin mapipigilan ng pagtanda Pero, Lolo Simeon, ano po pala ang sasabihin niyo sa akin? Crisanto, mangyaring gusto sana kitang sanayin. Ho? Sanayin po saan? Sa pakikipaglaban sa mga aswang. Gusto kitang turuan sa mga bagay na alam ko bilang isang matagal na akong manunugis. Po? Teka, sigurado ho ba kayo? Abay, bakit ho ako? Hindi naman po ako marunong makipaglaban sa mga aswang. Kaya nga sinabi ko na sasanayin kita para ikaw ay matuto. Kahit naman ako ay nagsimula ng walang alam. Pero tignan mo ko ngayon. Sigurado ko na magiging isa kang tanyag na manunugis pagdating ng araw. Basta ibigay mo lang ang iyong puso sa pagprotekta sa mga tao laban sa mga aswang. Hindi ko po alam kung seryoso po ba kayo. Nagbibiro lang ho kayo Mukha ba ako nagbibiro, Crisanto? Ang ganitong bagay ay hindi ko ginagawang biro. Lalo na't hindi natin alam kung muli bang sasalakayin ng ating baryo ng mga kampon ng kadiliman tulad ng aswang. Tulad ng sinabi ko sa iyo, matanda na ako, Crisanto. Alam ko ang kapasidad ng aking kakayahan at natatakot ako na baka isang araw ay mawala na ako. Ayokong iwanan ng baryong ito na walang kahit isa man lang na may kaalaman pagdating sa pakikipaglaban sa mga aswang. Hindi lang naman ito para sa iyo o para sa iyong asawa na si Madel.
kundi para sa lahat ng mga tao na narito sa ating lugar. Sandaling natahimik si Crisanto. Pinag-isipan niya ng gusto ang mga sinabi ni Lolo Simeon. Nakita niya ang kanyang asawa na si Madel na abala sa pagsasampay ng kanilang mga damit sa gilid ng kanilang kubo. Nagtama ang mga mata nila at matipid itong ngumiti. Alam ni Crisanto na kapag tinanggap niya ang alok ni Lolo Simeon ay manganganib hindi lang ang kanyang buhay, kundi maging ang buhay ng kanyang asawa. Halos wala pang 1 taon simula nang ikasal sila ni Madel, ni hindi pa nga sila nakakabuo ng anak. Natakot siya na may mangyaring hindi maganda sa kanila, lalo na't bago pa lang silang nagsisimulang bumuo ng sarili nilang pamilya. Crisanto, kailangan ko ng sagot mo. Pumapayag ka ba sa alok ko sa'yo? Pasensya na ho, Lolo Simeon. Biglaan po ang alok nyo. Pero, pwede po bang pag-isipan ko muna na mabuti ang bagay na to, Lolo Simeon? Kailangan ko rin po kasing sabihin to kay Madel. Mag-asawa po kami, kaya dapat ay iisa magiging desisyon namin pagdating sa bagay na to. Nauunawaan ko. Sige, bibigyan kita ng 1 araw para mag-isip. Pero umaasa ako na papayag ka at ang asawa mo sa gusto ko. Magandang hangarin ko, kaya ko to sinabi sa'yo. Alam ko naman ho yun, Lolo Simeon. Wala po kayong ginawang hindi maganda sa baryong to. Bukod po sa pagprotekta sa amin mula sa mga aswang, ay hindi nyo rin po ipinagdadamot sa aming lahat ang kalaman nyo sa panggagamot. Napakarami nyo na pong napagaling na may sakit dito sa ating baryo. Pero, nagtataka lang po ako kung bakit ako po talagang napili nyong sanayin. Hindi po ba marami namang ibang lalaki rito na tumulong sa inyo sa pakikipaglaban sa mga aswang? Bakit hindi po kayo pumili ng isa sa kanila? Sa totoo lang, Crisanto, maging ako ay hindi rin inaasahan ng bagay na to. Ngunit ilang gabi na kitang napapanaginipang nakikipaglaban sa mga aswang. Ikaw ang nakita kong tumalo sa kanilang pinuno. Nakita ko na hawak mo ang pugot na ulo ng pinuno ng mga aswang. Naniniwala ko na isa yung pangitain, isang senyales na ikaw ang tatapos sa kasamaan ng mga aswang na umaatake sa iba't ibang mga baryo. Hindi ko po alam kung anong mararamdaman ko sa sinabi niyo. Pero Lolo Simeon, maraming salamat po sa tiwala niyo sa akin, kahit wala pa naman ho akong nagagawa. Hindi pa huli, Crisanto, para may magawa ka. Sige po, pag-iisipan ko po ng mabuti ang alok niyo. Pag-uusapan din po namin ni Madel ang tungkol sa bagay na yan. Maraming salamat. O sige, babalik ako rito bukas ng ganito ring oras para sa iyong kasagutan. Habang naglalakad palayo, si Lolo Simeon ay inihatid yun ng tanaw ni Crisanto. May kabang lumukob sa kanya. Iniisip pa lang niya ang kanyang sarili na nakikipaglaban sa mga aswang, ay nagbigay na kagad yun ng kakaibang takot sa kanya. Ganun pa man, alam niya na seryoso ang problemang kinakaharap ng kanilang baryo. Walang nakakaalam kung babalik ang mga aswang na umatake kagabi, at lahat sila ay nangangamba kung hanggang kailan magpapatuloy ang ganung karahasan sa kanilang dating tahimik na baryo. Kinagabihan, nakaupo si Crisanto sa kanilang hapagkainan habang ang asawa niyang si Madel ay naghahain ng kanilang hapunan. Inilapag ni Madel ang isang mangkok na may umuusok na tinolang manok. Maya-maya pa ay umupo na rin si Madel at una nitong nilagyan ng kanin ang pinggan ni Crisanto. Oh, Hena, native na manok ang ginamit ko sa tinola na yan. Kaya sigurado ako na mapaparami talaga ang kanin mo. Narinig ni Crisanto ang sinabi ng kanyang asawa, ngunit nanatili siyang nakatulala.
Hanggang sa sandaling yun kasi ay iniisip niya pa rin ang sinabi sa kanya ni Lolo Simeon. Crisanto! Hoy, Crisanto! Ha? Bakit, Madel? Bakit parang wala ka sa sarili mo? May problema ba? Dahil ba yan sa pinag-usapan niyo kanina ni Lolo Simeon? Oo, Madel. Dahil nga roon. Ano bang pinag-usapan niyo? Pwede ko bang malaman? Madel. Ang sabi niya kasi, ay ilang beses niya na ako napapanaginipan. Nakita niya raw sa panaginip niya na nakikipaglaban ako sa mga aswang. At ako raw ang tumapos sa buhay ng pinuno ng mga aswang. Ha? Ano raw ang ibig sabihin nun? Isa raw yung pangitain. Kaya inalok niya ako na magsanay sa kanya para matuto ko sa pakikipaglaban sa mga aswang. Ako raw kasi ang nakikita niya natatalo sa mga aswang na sumalakay sa baryo natin kagabi. Teka, Diyos ko, bakit ikaw pa? Wala kang alam pagdating sa ganyang bagay. Isa pa, mas makabubuti na hayaan na lamang natin ang bagay na yan sa mga marurunong. Yan din naman ang naisip ko habang magkausap kami kanina. Pero kung ikaw ang tatanungin ko, papayag ka bang maging isang manunugis ang asawa mo? Crisanto, ayoko. Hindi sa wala akong pakialam sa mga tao. Pero natatakot ako na baka may masamang mangyari sa iyo eh. Kakakasal pa lang natin, di ba? At hanggat maaari, ay nais ko na maging tahimik lang ang buhay natin. Kaya Crisanto, nakikiusap ako sa iyo. Huwag kang pumayag sa alok ni Lolo Simeon. Huwag kang mag-alala. Dahil susundin ko ang desisyon mo na yan. Hindi ako papayag na sanayin ako ni Lolo Simeon para maging isang manunugis. Hinawakan ni Crisanto ang kamay ni Madel na nakapatong sa lamesa at sa kanya ito nginitian. Naniniwala siya na tama lang na wag na silang makialam pagdating sa pakikipaglaban sa mga aswang. Para sa kanya ay mas importante ang pansarili nilang kaligtasan kesa sa ibang bagay. Nang sumunod na araw, gaya ng inasahan ni Crisanto, ay bumalik si Lolo Simeon sa kanilang bahay. Pinapasok niya ito sa kanilang kubo at pinaupo. Nasa tabi ni Crisanto si Madel at magkahawak ang kanilang mga kamay. Inaasahan ko na nakapagdesisyon ka na sa napag-usapan natin kahapon, Crisanto. Opo, Lolo Simeon. Ang totoo po niyan, pinag-usapan na po namin ni Madel ang magiging desisyon ko. At iisa po ang desisyon namin mag-asawa. Pasensya na po, pero tinatanggihan ko po ang alok nyo. Pero bakit, Crisanto? Hindi pa ba sapat para sa inyong dalawa na nakita mismo ng inyong mga mata ang pagsalakay ng mga aswang kagabi? Kahit katiting ba na apoy ay walang nagising sa inyong dibdib na siyang magiging dahilan para isipin yung lumaban. Mawalang galang na po. Pero sana po ay respetuhin niyo na lamang po ang aming desisyon. Iniisip lang po namin ang aming kaligtasan. Sana po ay maintindihan niyo po yun, Lolo Simeon. Naiintindihan ko naman yun, Madel. Pero sana ay maintindihan niyo rin na si Crisanto ang nakikita kong tatapos sa kasamaan ng mga aswang. At hindi yun mangyayari kung hindi ko siya sasanayin na maging isang manunugis. Pasensya na po talaga. Pero mas makabubuti po na ipagkatiwala nyo na lamang po sa iba ang ating baryo. Huwag po sa akin na wala talagang kaalam-alam pagdating sa ganyang bagay. Huminga ng malalim si Lolo Simeon. Maya-maya pa ay marahan itong tumango. Naiintindihan ko. Siguro nga ayaw nyo lamang na may mangyaring masama sa inyo. Pero ito ang tandaan nyo. Ang pananahimik, kahit may nakikita kayong mali o kasamaan, ay pagpanig din sa mali at masama. Ito ay isang uri ng pagkonsente. Maraming salamat sa oras ninyo. At sana'y dumating ang araw na magbago pa ang isip mo, Crisanto. Bukas ang aking bahay para sa'yo, para kausapin ako kapag nangyari na yon.
Hindi na po magbabago ang isip ko. Pasensya na po talaga, Lolo Simeon. Matapos yun, ay nagpaalam na ang matandang si Lolo Simeon at umalis na ito. Ilang minuto nang wala si Lolo Simeon, pero nananatiling walang imik sina Crisanto at Madel. May kurot ng konsensyang naramdaman si Crisanto. Saksi sila ni Madel sa sigawan at takot ng mga tao habang inaatake ito ng mga aswang. Nakita nila kung paanong nakipaglaban si Lolo Simeon at ang iba pang mga kalalakihan. At habang nangyayari ang lahat ng yon, ay nasa loob lang sila ng kanilang kubo. Wala silang ginawa para makatulong. Kahit nang may kumatok na matandang babae na humihingi ng tulong sa kanila, ay hindi nila yun pinagbuksan dahil takot silang pasukin ng aswang ang kanilang kubo. Madel, tanong lang. Masama ba tayong tao? Bakit mo naman naitanong yan, Crisanto? Masama ba tayo? Kasi habang nahihirapan ang mga tao dito sa baryo natin, ay wala tayong ginawa para tumulong. Dahil wala naman talaga tayong maitutulong sa kanila. Masama ba ako kasi tinanggihan ko ang alok ni Lolo Simeon? Totoo bang kakampi tayo ng mali at kasamaan? Kasi mas pinili natin ang manahimik. Huwag ka mag-isip ng ganyan, Crisanto. Hindi mali na isipin natin ang pansarili nating kaligtasan. Isa pa, wala rin naman tayong maitutulong. Kaya mas makabubuti kung wag na lamang tayo maging pabigat. Hindi tayo masamang tao, Crisanto. Hindi. Hindi alam ni Crisanto kung ano ang mararamdaman niya ng sandaling yon. Pakiramdam niya ay labis na bumaon sa puso niya ang mga huling sinabi ni Lolo Simeon. Inisip na lang niya na tama si Madel. Walang masama kung iisipin nila ang kanilang sarili sa pagkakataong yon. Makalipas ang ilang gabi, ay muling nagkaroon ng pag-atake ng mga aswang sa baryo ni Crisanto. Habang nagsisigawan ang mga tao dahil sa takot at nakikipaglaban sina Lolo Simeon sa mga aswang, ay nanatili sina Crisanto at Madel sa loob ng kanilang kubo. Parehas silang nakaluhod sa harap ng maliit na altar, habang kapwa may hawak na rosaryo. Hindi maiwasang mapapitlag si Crisanto sa tuwing may maririnig siyang malakas na sigaw. Nawawala ang konsentrasyon niya sa pagdadasal. Madel, ano kaya kung lumabas na ako para tulungan si Lolo Simeon? Pinag-usapan na natin ito, Crisanto. Ituon mo ang iyong atensyon sa pagdadasal. Walang masamang mangyayari sa atin kung mananatili tayo rito sa loob ng bahay. Pinilit ni Crisanto na ibalik ang kanyang atensyon sa pagdadasal, pero hindi siya nagtagumpay dahil bawat sigaw ng paghingi ng tulong na naririnig niya sa labas ay parang mga kutsilyong paulit-ulit na tumatarak sa kanyang dibdib. Halos madaling araw na nang huminto ang sigawan at kaguluhan sa labas. Nang oras na yon, ay tinapos na rin ni Crisanto at Madel ang kanilang pagdarasal. Nanghihinang napaupo si Crisanto habang nakatulala sa kawalan. Si Madel naman ay kumuha ng isang baso ng tubig at inabot yon kay Crisanto. Matapos inumin ni Crisanto ang tubig, ay nababahalang tumingin siya sa kanyang asawa. Madel, lalabas lang ako. Titignan ko ang kalagayan ng mga kababaryo natin. Baka may maitutulong ako sa kanila. Ano ba, Crisanto? Huwag ka na muna lumabas ngayon. Lumabas ka kapag tuluyan ng sumikat ang araw. Hindi natin alam na baka mamaya may aswang pa sa labas kahit tahimik na ang paligid. Sa tingin ko naman wala ng aswang. Kaya ligtas na ang lumabas. Gusto ko lang tumulong sa mga nasugatan. Sige na, payagan mo na ako, Madel. Sige, pumapayag ako pero sandali ka lang ha at babalik ka rin kaagad dito. Pangako, Madel. Babalik agad ako. Nagmamadaling lumabas si Crisanto at sa paglabas niya ng kanilang bakuran
ay sumalubong kagad sa kanya ang kalunos-lunos na tanawin. Napakaraming sugatan. Merong mga nakahandusay sa isang tabi. Hindi niya alam kung buhay pa ang mga nakahandusay o patay na. May mga batang umiiyak. Lahat ng yun ay dumurog sa puso ni Crisanto. Pakiramdam niya ay hindi niya nakaya pang magpatuloy sa paglalakad. Hanggang sa lumapit sa kanya si Lolo Simeon. May mga sugat ito habang hawak nito ang isang dugoang itak. Lolo Simeon, ang dami niyo pong sugat. Wala ito. Kaya ko mga sugat na to. Pero ang hindi ko kaya ay ang sakit dahil sa nangyari sa mga tao sa ating baryo. Mas matindi ang naging pag-atake ng mga aswang ngayong gabi. Mas marami ang namatay at nasugatan ngayon. Mas marami rin ang aswang na sumalakay ngayon. Kaya may kutob ako na meron silang isang baluarte kung saan sila naninirahan malapit dito sa ating baryo. Ano pong baluarte? Parang isang baryo o isang kuta. Doon sila naninirahan at nagpaparami. Pero pagmasdan mo sinapit ng mga tao dito sa ating baryo, Crisanto, hindi pa ba sapat ang mga nakikita mo para magbago ang iyong desisyon? Kailangan mo ng lumaban, Crisanto. Ikaw ang nakikita kong tatapos sa kaguluhang ito. Maniwala ka sana sa akin. Opo, Lolo Simeon. Masakit para sa akin ang mga nakikita ko ngayon. Pero wag niyo naman po sanang gamitin ang nararamdaman kong ito para ipilit na gawin ko pong isang bagay na labag sa aking kalooban. Pasensya ka na, pero nais ko lang mangyari ang nakita ko sa aking panaginip. Hindi po tayo sigurado kung totoo ho ba na panaginipan niyo tungkol sa akin. Pasensya na po, Lolo Simeon. Pero kailangan ko na pong balikan ang aking asawa. Nagmamadaling naglakad pabalik si Crisanto sa loob ng kanilang kubo. Hindi niya ipinahalata kay Madel ang bigat ng kanyang kalooban nang makita siya nito. Inaya niya na itong matulog, ngunit nang nakahiga na silang mag-asawa, ay hindi niya magawang makatulog. Ayaw maalis sa isipan niya ang mga nakita niya kanina sa labas. Nang sumunod na araw, tahimik na nag-aalmusal sina Crisanto at Madel. Halos hindi magalaw-galaw ni Crisanto ang nakahain na pagkain sa kanyang harapan. Crisanto, sa tingin ko hindi pa matatapos ang pagsalakay ng mga aswang dito sa lugar na to. Sa loob lamang ng 2 linggo, ay 2 beses na tayong sinalakay ng mga aswang. At hindi malabong maulit yun. Anong ibig mong sabihin? May pinaplano ka bang gawin? Meron, Crisanto. Ano yun, mahal ko? Aalis na muna tayo sa lugar na to. Ano? At saan naman tayo magpupunta? Sa baryo kung saan ako isinilang. Nakatayo pa rin ang bahay namin. Pwede tayong doon muna manirahan. Tapos, kapag maayos na ang sitwasyon dito, ay saka tayo babalik. Pero nandito ang kabuhayan natin. Nandito ang taniman natin ng mga gulay. Pwede pa rin naman tayo magtanim ng gulay sa bahay namin. Malawak ang aming bakuran doon kay Santo. Tsaka, pansamantala lang naman ito. Sinabi ko nga kapag maayos na ang lahat, ay babalik din tayo rito. Isa pa, hindi tayo ang unang gagawa nito. Marami na rin ng mga umalis at lumipat na sa ibang lugar dahil sa pagsalakay ng mga aswang. Pero, Makinig ka lang sa akin, Crisanto. Hindi ba dapat nating unahin sa pagkakataong to ay ang ating kaligtasan? Hindi tayo magiging ligtas sa lugar na ito hanggat may mga aswang na sumasalakay dito. Hindi natin alam kung hanggang kailan tayo ililigtas ng pagdarasal natin gabi-gabi. Kaya huwag ka nang tumutol at pumayag ka na lang sa gusto kong mangyari. Kasi para rin naman to sa ating dalawa. sandaling hindi nakapagsalita si Crisanto. Nais sana niyang sabihin kay Madel na nakapag-isip na siya kagabi tungkol sa alok ni Lolo Simeon sa kanya. Gusto niyang sabihin sa asawa niya na pumapayag na siyang magsanay para maging isa siyang manunugis.
Ngunit dahil sa labis na pagmamahal niya sa asawa niyang si Madel, ay ayaw niyang magalit ito sa kanya at naisip niya na dapat niya itong sundin. Sige, pumapayag ako. Aalis tayo rito at dun muna sa dating yung bahay tayo titira. Mabuti naman at pumayag ka na. Pagkatapos nating mag-almusal, ay mag-iimpake na tayo. Aalis na tayo rito. Kakausapin ko rin si Mang Jun dahil aarkilahin natin ang jeep niya na siyang maghahatid sa atin sa ating pupuntahan. Tanging pagtango na lamang ang naisagot ni Crisanto sa kanyang asawa. Labagban sa kalooban niya ang nais nitong gawin, ay wala na siyang nagawa kundi ang manahimik at pumayag sa nais nito. Matapos mag-almusal, ay agad na nag-empake sina Crisanto at Madel ng mga bagay na kailangan nilang dalhin. Habang ginagawa nila yon, ay dumating na ang jeep na maghahatid sa kanila, kaya mas binilisan na nila ang kanilang pagkilos. Habang isinasakay ni na Crisanto ang mga gamit nila sa jeep, ay napadaan si Lolo Simeon. May pagtatakang lumapit ito sa mag-asawa. Crisanto, Madel, anong ibig sabihin ito? Aalis ba kayo? Opo, Lolo Simeon. Doon po muna kami sa bahay ng mga magulang ko. Habang magulo pa po rito sa baryo natin. Iniisip lang po namin ang aming buhay at kaligtasan, lalo na po si Madel. Ayoko pong may mangyaring hindi maganda sa kanya. Pero, paano na ang alok ko sa'yo? Ibig sabihin talaga buo na ang desisyon mo sa pagtanggi roon. Hindi nakapagsalita si Crisanto sa tanong na yon ni Lolo Simeon. Nais niyang sabihin kay Lolo Simeon na nais niyang magsanay sa tulong nito dahil hindi na kaya ng konsensya niya na makakita ng mga kababaryo nila na sugatan at walang buhay dahil sa mga pesting aswang. Pero naunahan siya ng takot na kapag sinabi niya yon, ay magagalit sa kanya ang kanyang asawa. Nang dahil sa hindi niya pagsasalita, ay si Madel na ang sumagot para sa kanya. Lolo Simeon, pasensya na. Buo na po ang pasya ni Crisanto. Hindi po siya magsasanay para maging isang manunugis. Hindi po siya nakatadhana para sa ganyang bagay. Pasensya na rin po at hindi na namin kayo makakausap ng mas matagal dahil nagmamadali na po kami ngayon. Ipinagpatuloy na ni na Crisanto ang pagsakay sa jeep ng mga gamit nila habang si Lolo Simeon ay malungkot silang pinapanood. Hindi na lang tinignan ni Crisanto ang matanda upang hindi siya masyadong makonsensya sa pag-alis nila ni Madel sa kanilang baryo. Sa araw din na yon ay nakarating sina Crisanto sa lumang bahay ni na Madel. Gawa yun sa semento at yero, kaya nanatili yung nakatayo kahit matagal nang walang nakatira roon. Naglinis muna sila sa loob ng bahay bago nila ipinasok ang kanilang mga gamit. Sa mga nakalipas na araw ay naging tahimik naman ang buhay ng mag-asawa. Ginamit nila ang ipon nilang pera upang ipambili ng binhi ng mga gulay. Nagtanim sila roon ng mga gulay para meron silang pagkukunan ng pera. Araw-araw, lalo na bago matulog, ay hindi naiiwasang isipin ni Crisanto kung ano na kaya ang nangyayari sa kanilang baryo. Kaya naman, madalas siyang nakaupo sa labas ng bahay habang nakatanaw sa kawalan. Isang gabi, habang nakaupo si Crisanto sa labas ng bahay, ay biglang tumabi si Madel sa kanya. Crisanto, parang gabi-gabi ka lang nandito bago tayo matulog ah. Iniisip mo ba ang baryo natin? Nakukonsensya kasi ako, Madel. Hindi ko alam pero pakiramdam ko ay dapat tinanggap ko ang alok ni Lolo Simeon. Paano kung tama siya? Paano kung ako nga ang tatapos sa kasamaan ng mga aswang? Kapag gagawin mo yan, ay iiwanan na lamang kita.
Hindi ako nagbibiro, Crisanto. Ayokong gabi-gabi ako nag-aalala habang ikaw ay nakikipaglaban sa mga aswang at hindi ko alam kung makakauwi ka pa ba ng buhay. Iniisip ko lang naman ang mga tao sa baryo natin, Madel. Sigurado ko na hanggang ngayon ay umaatake pa rin ang mga aswang doon. Nandun naman si Lolo Simeon. Kilala siya bilang isang mahusay na manunugis. May mga kalalakihan ding tumutulong sa kanya sa pakikipaglaban. Hayaan mo na lang ang bagay na yun sa kanila. Saka hindi ka ba masaya na nasa isang lugar tayo na hindi tayo kinakabahan tuwing sasapit ang gabi? Masaya naman ako, Madel. Masaya ako kasi sigurado ko naligtas tayo rito sa bahay nyo. Pero hindi ko talaga kayang hindi isipin ang baryo natin. Lalo na doon ako isinilang at nagkaisip. Ilang linggo na tayo rito. Pero namimiss ko pa rin ang bahay natin at ang mga tao sa baryo natin. Huwag ka mag-alala, Crisanto. Gaya nga ng sinabi ko sa'yo, ay pansamantala lang naman ito. Kapag okay na rin sa baryo nyo, babalik din naman tayo rin eh. Sa ngayon, alam mo matulog na tayo. Kasi inaantok na ako. Sige na, mauna ka na, Madel. Susunod na lang ako mamaya. O sige, Crisanto. Sumunod ka kagad ha. Kasi maaga tayo magtutungo sa palengke bukas para ibenta yung mga gulay natin. Pumasok na si Madel sa kanilang bahay. At isang malalim na paghinga ang pinakawalan ni Crisanto. Hindi pa rin maalis sa kanya ang pag-aalala para sa kanilang baryo. Sa gitna ng kanyang pag-iisip ay may kakaiba siyang naramdaman sa paligid. Biglang bumigat ang hangin at nagtaasan ang balahibo sa kanyang mga braso. May naamoy siya na napakabaho na parabang nabubulok na karne. Hanggang sa nagulat siya nang marinig ang malakas na pagsigaw ni Madel mula sa loob ng bahay. Crisanto! Crisanto, tulungan mo ako! Humahangos na pumasok si Crisanto sa loob ng kanilang bahay. Nang nasa pintuan na siya ng kanilang kwarto, ay nagimbal siya nang makita na hawak ng dalawang aswang ang magkabila ang braso ng kanyang asawa. Crisanto! Tulungan mo ako! Tulungan mo ako! Pakawalan niyo ang asawa ko! Kung hindi, masasaktan kayo sa akin! Nakakalokong tumawa ang mga aswang at mabilis na kiniladkad ng mga yon si Madel. Bago pa makalapit si Crisanto sa mga yon, ay nakalabas na ang mga aswang kasama ang kanyang asawa sa nakabukas na bintana. Nagmamadaling kinuha ni Crisanto ang itak sa kusina. Lumabas siya ng bahay at sumalubong sa kanya ang nakakatakot na tanawin. Napakaraming aswang ang nasa paligid. Karamihan ay may dalang mga babae na pilit na inilalabas ng mga aswang mula sa mga bahay. Sandaling hindi nakagalaw si Crisanto, pero nang maalala niya si Madel, ay doon lang bumalik ang kanyang huwisyo. Tinahak ni Crisanto ang daan sa likod ng kanilang bahay dahil doon niya narinig ang pagsigaw ng kanyang asawa. Madel! Huwag kang mag-alala! Ililigtas kita, mahal ko! Patuloy sa pagtakbo si Crisanto. Wala na siyang pakialam kahit wala siyang sapin sa paa at kahit ilang beses niyang naramdaman ang pagsugat ng kung ano-anong bagay sa kanyang talampakan. Ang tanging nasa utak niya ng mga sandaling yon ay ang mailigtas at mabawi si Madel sa mga aswang na tumangay dito. Ngunit sa hindi inaasahang pangyayari, natisod si Crisanto sa isang malaking bato. Nawalan siya ng balanse at sa pagkakadapa niya ay malakas na humampas ang kanyang noo sa isang malapad na bato. Unti-unting nanlabo ang kanyang paningin hanggang sa tuluyan na siyang nawalan ng ulirat. Umaga na nang bumalik ang malay ni Crisanto. Natuyo na ang dugo sa kanyang muka. Kahit nahihilo, ay pilit pa rin siyang tumayo at naglakad pabalik sa unahan ng kanilang bahay. Doon niya nakita ang mga taong naging biktima sa pagsalakay ng mga aswang noong nakaraang gabi.
Lahat ay umiiyak habang bakas ang takot sa mga mata. Iginala ni Crisanto ang mata sa paligid. Umasa siya na makikita niya si Madel, pero nabigo siya. Nagsimula siyang lapitan isa-isa ang mga tao upang magtanong. Nakita niyo ba ang asawa ko? Nakita niyo po ba si Madel? Ngunit kahit isa ay walang nakuhang sagot si Crisanto, hanggang sa narinig niya mula sa dalawang lalaking nag-uusap na puro mga babae ang kinuha ng mga aswang kagabi. Nang marinig yun ni Crisanto, ay labis siyang nanlumo. Pakiramdam niya ay mawawala na siya sa kanyang katinuan dahil hindi niya alam kung buhay pa ba o hindi na ang kanyang asawa. Kahit batid ni Crisanto na imposible pa niyang makita si Madel, ay buong araw pa rin niyang sinuyod ang buong kagubatan sa baryong yon. Ngunit inabot na siya ng dilim nang hindi nakikita ang kanyang asawa. Bagsak ang balikat na umuwi siya sa bahay ni Madel. Nangihina siyang napaupo sa sahig habang umiiyak. Patawarin mo ko kung hindi kita nagawang iligtas, Madel. Napakawalang kwenta kong asawa. Kung marunong lang sana akong makipaglaban sa mga aswang, ay hindi ka sana nila makukuha. Napakawalang kwenta ko! Napakawalang kwenta ko! Habang patuloy na umiiyak si Crisanto, ay isang bagay ang pumasok sa kanyang isip. Tumigil siya sa pag-iyak at pinunasan niya ang kanyang mga luha. Si Lolo Simeon. Tama. Si Lolo Simeon. Siya ang pwedeng makatulong sa akin. Nang dahil sa naisip na yun ni Crisanto, ay nagdesisyon siyang bumalik sa kanilang baryo. Kinabukasan ng umaga, dala ang iilang gamit at damit, ay bumiyahe na kagad siya. Nang makarating siya sa kanilang baryo, ay dinala niya lang ang kanyang mga dala sa bahay nila at dumiretso na kagad siya sa bahay ni Lolo Simeon. Naabutan niya ang matandang lalaki na naghahasa ng itak sa harapan ng bahay nito. Gulat na gulat si Lolo Simeon nang makita si Crisanto. Hindi na napigilan pa ni Crisanto ang mapaluwa habang lumalapit kay Lolo Simeon. Oh! Crisanto! Abay, ano nangyari? Bakit ka umiiyak? Lolo Simeon, si Madel ho. Kinuha siya ng mga aswang. Ano ka mo? Abay, paano nangyari yun? Hindi ko po alam. Bigla na lang po may mga aswang na sumalakay sa baryo ni Madel. Umalis nga po kami rito at lumipat sa ibang lugar sa pag-aakala namin na mas ligtas kami ron. Pero hindi ko akalain na doon pa pala mangyayaring isang bagay na kahit na sa panaginip ay hindi ko inaasahang mangyayari sa asawa ko. Kumalma ka muna. Kalma lang, Crisanto. Halika sa loob at doon tayo mag-usap. Inalalayan si Crisanto ni Lolo Simeon hanggang sa makapasok na sila sa kubo ng matanda. Doon ay magkaharap silang umupo sa kawayang saig. Hinayaan ni Lolo Simeon si Crisanto na umiyak at nang bahagya na siyang kumalma, ay doon niya na ikinuwento ng buo ang lahat ng nangyari. Matapos magkwento ni Crisanto, ay napailing na lamang si Lolo Simeon. Ikinalulungkot ko nangyari sa inyo ni Madel. Kaya pala simula nang umalis kayo rito, ay hindi na nagkaroon ng pagsalakay ng aswang dito. Yung pala, ay sa ibang lugar na sila sumasalakay. Narinig ko po na puro po babae ang kinuha ng mga aswang sa baryong yun. Ano po kayang ibig sabihin ng Lolo Simeon? Sa tingin ko ay tama ang aking teorya. Merong balwarte ang mga aswang sa kung saan. Ang naiisip kong dahilan kung bakit puro babae ang kinukuha ng mga aswang ay dahil gagamitin nila ang mga ito upang makapagparami. Ano ho? Gagawin po nilang palayan ng aking asawa? Hindi pa naman ako sigurado ron.
Pero, yun lang ang tanging dahilan na aking naiisip kung bakit puro babae ang kinuha nila sa baryo ni Namadel. Hindi. Hindi nila yung pwedeng gawin sa asawa ko, Lolo Simeon. Kailangan may gawin ako. Kailangan mapigilan ko sila sa masama nilang balak sa asawa ko. Ayokong sisihin ka. Pero kung pumayag ka sanang sanayin kita sa pakikipaglaban, ay nagawa mo sanang protektahan si Madel. Baka hindi ito nangyari ngayon. Yan nga din po na pagtanto ko. Kung nakinig lang po sana ako sa inyo, ay nagawa ko sanang labanan ng mga buwisit na aswang ngayon. Baka hanggang ngayon ay kasama ko pa rin si Madel. Kasalanan ko to eh. Kasalanan ko lahat ng to. Huwag mong sisihin ang sarili mo. Wala kang kasalanan sa mga nangyari. Kung meron man dapat sisihin dito, walang iba kundi ang mga pesteng aswang na yon. Pero kung tama ang aking hinala, nagagawing palayaan ng mga aswang ang mga babaeng dinukot nila, ay may malaking posibilidad na buhay pa magpahanggan sa ngayon si Madel. Sa sinabing yon ni Lolo Simeon, ay may sumilay na konting pag-asa sa muka ni Crisanto. Sigurado po ba kayo sa sinasabi niyo, Lolo? Oo naman. Hindi nila papatay ng isang babaeng dinukot nila dahil nga gagamitin nila ito para pagpunlaan ng kanilang lahi. Hanggat napapakinabangan nila ito, ay hindi nila ito papatayin. Kung ganun, may pag-asa pang mailigtas ko si Madel, Lolo Simeon. Nakikiusap po ako sa inyo, Lolo Simeon. Tulungan niyo po akong iligtas si Madel. Parang awa niyo na ho. Ano ka ba? Hindi mo kailangan magmakaawa sa akin dahil talagang tutulungan kita. Hindi na kayo iba sa akin ni Madel at masakit din sa akin ang nangyari sa kanya. Naku, maraming salamat po, Lolo Simeon. Salamat po kasi kahit tinanggihan ko po noon ang alok niyo, ay bukas pa rin po ang puso niyo. Natulungan ako. Huwag ka muna magpasalamat sa akin, Crisanto. Dahil wala pa naman akong ginagawa. Sa gayon ay kailangan nating pagsabayin ang dalawang bagay. Ang pagsasanay mo at paghanap sa baluarte ng mga aswang. Ngunit tandaan mo na kahit malaman natin ang kinaroroonan ng baluarte ng mga aswang, ay hindi ka maaaring gumawa ng kahit na anong hakbang para iligtas si Madel kung hindi ka pa handang makipaglaban. Hindi ka maaaring magpadala sa bugso ng iyong damdamin. Kaya mo bang mangako na hindi mo gagawin yon? Nangangako po ako, Lolo Simeon. Simula ngayon, ay makikinig po ako sa inyo. Mabuti naman kung ganon. Ngayon pa lang ay sasabihin ko na sa iyo na hindi magiging madali ang pagsasanay na gagawin ko sa iyo. Kailangan mong magkaroon ng tiyaga at disiplina. Kailangan ay makasiguro ko na handa ka na bago sumabak sa pagliligtas kay Madel at sa iba pang mga babae na dinukot ng mga aswang. Sa kabila ng takot at lungkot, ay may bumangon na pag-asa sa dibdib ni Crisanto. Ipinagdasal niya na sana ay magtagumpay sila ni Lolo Simeon sa pagliligtas kay Madel. Labis din ang pasasalamat niya kay Lolo Simeon sapagkat sa kabila ng pagtanggi niya rito noon sa alok nito, ay bukas pa rin ang puso nito para tulungan siya. Agad na sinimulan ni Crisanto ang mahirap na pagsasanay sa ilalim ng gabay ni Lolo Simeon. Bawat araw niya ay napuno ng pagod at hirap. Natuto siyang gumamit ng itak, sibat at pana. Bukod doon, itinuro rin sa kanya ni Lolo Simeon ang tamang tiyempo sa pag-atake at pagdepensa. Kasabay ng pagsasanay ay hinanap na rin nila kung nasaan ang baluarte ng mga aswang. Nag-iikot-ikot sila sa mga baryo at nagtatanong tungkol sa mga nawawala. Sinusundan nila ang mga bakas ng dugo at mga kwento ng mga nakakita sa mga aswang. Unti-unti nilang nabuo ang hinala na may lugar sa gitna ng kagubatan kung saan walang tao ang nagpupunta na maaaring kinaroroonan ng lugar na kanilang hinahanap.
Isang hapon, matapos ang matinding pagsasanay, ay namahinga na sina Crisanto at Lolo Simeon sa ilalim ng puno ng mangga sa likod ng bahay ng matanda. Hindi nga ako nagkamali sa iyo, Crisanto. Ilang araw pa lamang tayo nagsasanay, pero nakikita ko na kagad ang iyong husay sa pakikipaglaban. Maraming salamat po, Lolo Simeon. Pero dahil po yun, sa magaling ho kayong magturo. Walang silbi ang magaling magturo kung hindi naman determinado ang tinuturuan. Sigurado ako na kapag pinagbuti mo pa ng gusto ang iyong pagsasanay, ay mabilis kang magiging handa sa pakikipaglaban. Pero hindi pa po talaga ako handang makipaglaban sa mga aswang. Hindi po kasi ako makatulog ng maayos tuwing gabi. Kasi palagi ko pong naiisip si Madel kung ano na nangyayari sa kanya. Minsan nga po ay napapanaginipan ko na siya na umiiyak at humihingi po ng tulong. Naiintindihan ko na gusto mo nang iligtas ang iyong asawa. Bawat araw at minuto ay mahalaga. Pero hindi ka pa talaga handa. Ayokong isabak ka sa isang laban kung saan alam ko na malaki ang posibilidad na ikaw ay matalo. Isa pa, hindi pa natin alam kung nasaan ang baluarte ng mga aswang. Paano mo sila haharapin kung hindi mo naman alam kung nasaan sila? Ang totoo po niyan, Lolo Simeon. May nakuha po akong impormasyon na tama ang ating hinala. Na nasa pusod ng kagubatan ng kinaroroonan ng mga aswang ang kanilang baluarte. Hindi ko nga lang tiyak ang eksaktong lugar sa gubat. Kung ganon, ay bibigyan natin ng atensyon ang paghahanap sa gubat. Nararamdaman ko na malapit na nating malaman kung saan nagtatago mga walang hiyang aswang na kumuha sa iyong asawa. Nang sumunod na araw, ay magkasamang nagtungo sina Crisanto at Lolo Simeon sa gubat upang hanapin ang baluarte ng mga aswang. Masusi nilang sinuyod ang bawat parte ng gubat. Tumawid sila sa ilog hanggang sa makakita sila ng isang kuweba. Pinasok nila ang naturang kuweba at sa dulo nun ay nagimbal sila nang tumambad sa kanila sa hindi kalayuan ang isang tila maliit na pamayanan sa gitna ng kagubatan. Meron doong mga kubol at mga taong tila normal na namumuhay. Mabilis na nagtago sina Crisanto at Lolo Simeon sa likod ng isang malaking puno. Sa wakas, nagtagumpay na tayo. Nahanap na natin ang baluarte ng mga aswang. Sigurado po ba kayo na yan na po ang hinahanap natin? Wala po akong nakikitang mga aswang . Puro mga tao pong nakikita ko. Huwag ka magpapaninlang sa anyo nila. Umaga ngayon, kaya nasaan yung tao sila Crisanto. Pero kapag sumapit ng gabi, sigurado ko, mag-aanyong aswang sila at sasalakay kung saan baryo. Kung ganun, Lolo Simeon, tara na ho. Umatake na po tayo ngayon. Patayin na natin sila at iligtas na po natin si Madel. Akmang lalabas na sana si Crisanto sa likod ng puno nang maigpit na hinawakan ni Lolo Simeon ang braso niya. Mariing umiling ang matandang lalaki. Huminahon ka muna, Crisanto. Hindi pa kayo nagtabag oras para sumalakay tayo. Kahit nasaan yung tao sila, ay malakas pa rin sila kumpara sa atin na dadalawa lamang. Kailangan natin ng magandang plano. Hindi porket tinuruan kitang makipaglaban, ay literal na makikipaglaban ka kagad sa mga aswang. Gamitin mo ang utak mo. Hindi ba sabi ko sa'yo, ay huwag ka magpapadala sa bugso ng iyong damdamin dahil yan ang maaaring magpahamak sa iyo. Pero Lolo Simeon, may gitsang linggo na pong nandyan si Madel. Hindi po natin alam kung ano na nangyayari sa kanya o kung buhay pa ba siya. Gaya ng aking sinabi, hindi pa ito ang tamang oras para iligtas siya. Magsanay ka pa dahil hindi ko pa nararamdamang handa ka ng humarap sa mga aswang. Isa pa, kailangan nating mag-isip ng isang solidong plano. Tara na, umalis na tayo rito bago pa may makakita sa atin. Wala nang nagawa si Crisanto kundi ang sumunod kay Lolo Simeon. Labag man sa kalooban niya ang lisanin ang lugar na yon dahil alam niyang abot kamay na niya
ang kanyang asawa. Bagkus ay pinili na lang niya na sundin si Lolo Simeon dahil mas alam nito kung ano ang nararapat nilang gawin. Pagsapit ng gabi, nagising si Crisanto na habol ang paghinga. Pinagpapawisan siya ng malapot. Nanginginig ang buo niyang katawan. Yun ay dahil dinalaw siya ng isang napakasamang panaginip. Napanaginipan na naman niya si Madel, pero sa pagkakataong yun ay pinagtutulungan itong lapain ng napakaraming aswang. Hindi ko na kayang walang gawin. Kailangan ko ng kumilos. Kailangan ko ng iligtas si Madel. Bumangon si Crisanto at kinuha niya ang itak na nasa kusina. Matapang siyang lumabas ng bahay at tinahak niya ang daan papunta sa gubat. Nang nasa loob na siya ng gubat, ay hindi siya huminto hanggang sa marating na niya ang kuweba na siyang daan papunta sa baluarte ng mga aswang. Sandaling huminto si Crisanto. Huminga siya ng malalim at pinilit niyang lakasan ang kanyang loob. Nangako siya sa kanyang sarili na hindi siya uuwi na hindi kasama si Madel. Ngunit nang hahakbang na siya papasok sa kuweba, ay may biglang humawak sa kanyang braso. Mabilis siyang humarap at tatagain niya sana ang nasa likuran niya, pero nabitin sa hangin ang itak niya nang malaman niyang si Lolo Simeon yun. Lolo Simeon, ano pong ginagawa niyo rito? Akala ko'y aswang kayo eh. Mabuti na lamang hindi ko kayo nataga. Ikaw ang dapat kong tanungin niyan, Crisanto. Anong ginagawa mo rito? Sabi ko na nga ba't gagawin mo to? Kaya nagbantay ako sa labas ng bahay mo. Kaya nasundan kita rito. Hindi ko na ho kaya. Ililigtas ko na po si Madel. Napanaginipan ko na naman siya. Hindi ko na po kayang maghintay pa ng ilang gabi bago ko iligtas ang aking asawa. Napag-usapan na natin to, Crisanto. Hindi ka gagawa na kahit na anong hakbang habang wala pa tayong matinong plano. Alam mo ba kung ano itong gagawin mo? Isa itong pagpapakamatay. Isipin mo nga, sa oras na mapatay ka ng mga aswang, sino na magliligtas sa asawa mo? Sino magliligtas sa baryo? Sa tingin mo ba, ay kaya kong tulungan si Madel? Hindi! Dahil matanda na ako at hindi ko na kaya makipaglaban pa sa napakaraming aswang. Nang mapagtanto ni Crisanto na mali ang ginawa niya, ay napaiyak siya. Mas tumindi ang pag-aalala niya para kay Madel. Patawad ho. Hindi ko na kasi alam kung ano nangyayari kay Madel eh. Nag-aalala po ako para sa kanya. Ayokong kung kailan ako kikilos ay huli na pala ang lahat. Naiintindihan ko ang nararamdaman mo. Pero may maganda na akong planong naisip. Bukas ko pa sana ito sasabihin sa'yo, pero total, magkasama na tayo ngayon. Ay ngayon ko na ito ipapaalam sa'yo. Pero wag dito. Doon natin ito pag-usapan sa bahay. Pinunasan ni Crisanto ang kanyang mga luwa at saka siya tumango. Sumama siya kay Lolo Simeon sa kubo nito. Pagdating nila doon, ay sinindihan ng matandang lalaki ang gasera at magkaharap silang umupo sa sahig. Nakawayan. Bago niyo po sabihin sa akin ang inyong naisip na plano, ay gusto ko munang humingi ng tawad, Lolo Simeon. Patawarin niyo po ako kung nagpadala po ako sa aking nararamdaman at hindi po ako nag-isip. Ngayon ko lang po napagtanto na maling-mali ang aking ginawa. Huwag kang mag-alala. Hindi naman ako galit sa'yo. Medyo diskumpiyado lang. Pero sana sa susunod ay mag-isip ka muna bago ka gumawa ng kahit na anong hakbang pagdating sa pagliligtas sa iyong asawa. Dahil isang pagkakamali lang, maaaring mabaliwala ang lahat ng ating pinaplano. Oo, Lolo Simeon. Nangangako po ako na simula ngayong gabi ay makikinig na po ako sa inyo. Hindi mo kailangan mangako. Ang gusto ko ay gawin mo at ipakita mo. Ngayon, pag-uusapan na natin kung ano ang planong naisip at nabuo ko. Sige, Lolo Simeon. Makikinig po ako sa inyo. Sa mga susunod na araw,
ay mas paiigtingin natin ang pagsasanay mo. Kailangan maging handa ka sa lalong madaling panahon. At kapag handa ka na, kailangan mong magpanggap na isang tindero. Tindero ng kung ano-anong mga bagay. Sandali, Lolo Simeon. Bakit ko po kailangan magpanggap na isang tindero? Hindi ko po kayo maintindihan. Patapusin mo muna ako at sigurado ko na maiintindihan mo ko. Teka, nasa na nga ba ako? Nandito po sa bahay niyo. Sus Mariosep, ang ibig ko sabihin ay kung saan ba ako natapos sa pagsasalita kanina. Dun po sa sinasabi niyo na magpanggap po ako na tindero. Ayun na nga. Magpapanggap kang isang tindero. Magtitinda ka ng mga bagay na alam mong wala sa baluarte ng mga aswang. Doon ka magtitinda. Sa madaling salita, magmamanman ka sa baluarte nila. Aalamin mo kung paano sila namumuhay doon. Aalamin mo kung ano ang kanilang kahinaan. At kapag nalaman mo na mga dapat mong malaman, lalo na ang kahinaan nila, ay saka kakikilos para tuluyang iligtas si Madel at ang iba pang pwede mong iligtas doon. Naiintindihan ko na po ang gusto niyo mangyari, Lolo Simeon. Sa tingin ko po ay magandang plano ang naisip niyo. At handang-handa po akong gawin yan. Naisip ko kasi na dapat ay mabagal pero sigurado ang ating hakbang. Ipagdasal na lang natin na ito ang magiging daan upang mailigtas natin ang iyong asawa at iba pa. Isang malalim na paghinga ang pinakawalan ni Crisanto. May kaba siyang naramdaman pero alam niya na nasa panig nila ang Panginoon, kaya sigurado siyang magtatagumpay sila. Nang mga sumunod na araw, gaya ng sinabi ni Lolo Simeon, ay mas pinaigting na nito ang pagsasanay kay Crisanto. Hindi lang ang abilidad sa pakikipaglaban ang hinasa kay Crisanto, kundi maging ang tatag ng kanyang lakas at pangangatawan. Mas naging mahirap para sa kanya ang kanilang ginagawa, pero mas naging determinado siya sapagkat alam niya na kailangan niyang pagdaanan ang lahat ng iyon upang magtagumpay sila ni Lolo Simeon sa kanilang plano. Makalipas ang ilang araw, ay kinausap ni Lolo Simeon si Crisanto. Nasa likod sila ng bahay ng matandang lalaki. Ngayon ko na tinatapos ang iyong pagsasanay, Crisanto. Sigurado ko na handa ka ng makipagbakbakan sa mga aswang. Sa napakaikling panahon, ay pinakita mo sa akin na kaya mo maging isang magaling na manunugis. Maraming salamat po sa lahat po ng itinuro niyo sa akin, Lolo Simeon. At sa pagiging matyaga po sa kagaya kong baguhan. Walang anuman. Ngayong handa ka na, Crisanto. Kailangan na nating simulan ang iyong pagpapanggap. Bukas ng umaga ay magtutungo ka sa baluarte ng mga aswang. Doon ay magpapanggap kang isang tindero ng mga bagay na kailangan ng mga aswang. Mga damit, gamit sa kusina at kung ano-ano pa. Pagbutihan mo ang iyong pagpapanggap. Nalaman ko kasi na nahihirapan ang mga aswang na makakuha ng mga gamit sa bahay. Kaya naisip ko ang planong ito. Ang ikinakabahala ko lang po ay baka kapag nalaman nila na isa akong manunugis, ay patayin kagad nila ako. Huwag kang mag-alala dahil may solusyon ako sa bagay na yan. Mula sa bulsa ng pantalon ni Lolo Simeon ay may kinuha itong itim na bato na halos kasing laki ng hulin. Lolo Simeon, ano ang batong to? Ito ang bato na nagmula sa loob ng katawan ng isang bangkilan. Sa totoo lang, iniiwasan kong gamitin ang batong ito dahil ito ay nagmula sa masama. Ngunit hindi sa sitwasyon natin ngayon. Kailangan mong gamitin ang batong ito upang isipin ng mga aswang na ikaw ay isa sa kanila. Ang dapat mo lang gawin ay dalhin ang batong ito at lahat ng aswang na makakakita sa iyo ay hindi malalaman na ikaw ay isang tao. Lilinlangin sila ng kapangyarihan ng batong ito. Kung ganun, malaki nga pong may tutulong ng itim na bato na yan para sa misyon na gagawin ko sa baluarte ng mga aswang. Tama ka. Ngunit huwag mong kalilimutan na hindi ito dapat malayo sa iyo. Ilagay mo ito sa iyong bulsa o kahit sa parte ng iyong katawan. Basta't huwag mo itong ilalayo sa iyong katawan.
Hindi rin ito dapat makita ng kahit na sinong aswang. Dahil kung sinong aswang ang makakakita sa batong ito, ay malalaman na ikaw ay isang tao. Tatandaan ko po ang lahat ng inyong sinabi. Sisiguraduhin ko po na malalaman kong kahinaan ng mga aswang para mas madali natin silang matalo at upang mailigtas ko si Madel at ang iba pang mga babae na dinukot nila. Naniniwala ako na magtatagumpay ka, Crisanto. Basta't huwag ka magpapadala sa bugso ng iyong damdamin. Higit sa lahat, kailangan mong gamitin ang iyong pag-iisip. Hindi ka maaaring gumawa ng ibang hakbang, maliban na lang sa pag-alam sa dapat mong malaman tungkol sa mga aswang. Ngayon, ipagkakaloob ko sa iyo ang itim na bato. Ikinulong ni Lolo Simeon ang itim na bato sa mga palad nito. Inilapit nito yon sa bibig nito at may ibinulong itong isang dasal doon. Matapos yon, ay ibinigay na ng matanda ang bato kay Crisanto na malugod naman niyang tinanggap. Habang nasa palad niya ang bato, ay naramdaman niya ang bahagyang pag-init nun. Sa kabila na mula sa masama ang naturang bato, naniniwala si Crisanto na malaki ang maitutulong nun upang mailigtas niya ang kanyang asawa. Kinabukasan ng umaga ay kinondisyon na ni Crisanto ang sarili sa pagsisimula ng kanyang misyon. Nagtungo siya sa gubat habang tulak ang isang kariton na puno ng iba't ibang mga gamit. At sa ilalim ng mga gamit na yon ay nakatago ang kanyang itak at mga kagamitan na magagamit niya sa pakikipaglaban gaya ng kerosene, posporo, matalas na itak at kung ano-ano pa. Nakasuot siya ng itim na kamiseta at maong na pantalon. Sa likod ng bulsa ng kanyang pantalon, nakalagay ang itim na bato. Nang makarating na siya sa bukana ng kuweba, ay sandali siyang huminto upang mas lalong palakasin ang kanyang loob. Huwag kang mag-alala, Madel, asawa ko. Konting tiis na lang at maililigtas na kita. Ipinagpatuloy ni Crisanto ang paglalakad hanggang sa nakalabas na siya sa kabilang dulo ng kuweba. Nang natanaw na niya ang baluarte ng mga aswang, ay mas lalong lumakas ang loob niya. Hindi siya pinanghinaan dahil tiwala siya sa kapangyarihan ng itim na bato. At habang nasa kanya yon, ay wala siyang dapat na ikatakot. Nang makarating na si Crisanto sa mismong baluarte ng mga aswang, ay pinilit niyang umakto ng normal kahit lahat ng mga taong naroon ay nakatingin sa kanya. Matalim ang mga mata ng mga yon. Baka may gustong bumili ng mga damit o kung anong gamit sa kusina at sa bahay. Pwede niyong tignan ang mga binibenta ko. Bili na po kayo. Mura lang po ang mga ito. Patuloy sa pagtulak ng kariton si Crisanto. Kahit isa ay wala man lang lumapit sa kanya. Hanggang sa isang matandang babae ang humarang kay Crisanto. Pailalim kong tumingin ang matanda na para bang binabasa nito ang kanyang buong pagkatao. Lumapit ang matanda sa kanya at inamoy nito si Crisanto. Sandali lang. Saan kuta ka nag-aswang nagbula? At ano ang iyong pangalan? Ako po si Crisanto. Wala po akong kinabibilangang kuta o grupo ng mga aswang. Isa lamang po akong pangkaraniwang aswang na nagbebenta ng mga kung ano-ano. At talagang dito mo pa naisipang magtinda? Hindi namin kailangan ng mga tinitinda mo. Isa pa, wala kaming pera rito. Ganun po ba? E di kahit ano na lang po ang ibayad nyo sa akin. Gaya ng pagkain. O kaya baka meron kayong ginto dyan. Hayaan nyo na lang po ako magbenta rito. Hindi ako ang magdidesisyon sa bagay na yan. Kung nais mong malayang maglabas-pasok sa aming baluarte, ay kailangan mo magpaalam sa aming pinuno. Meron ho kayong pinuno rito? Anong klaseng aswang ka ba? At hindi mo alam na bawat baluarte ay kailangan ng isang pinuno? Pasensya na ho kayo. Matagal na ho kasi akong mag-isa.
Kaya hindi ko na po alam ang mga ganyang bagay. Pero maaari niyo po ba akong dalhin sa inyong pinuno upang makapagpaalam ho ko sa kanya? Baka sakali hong payagan niya po ako na magtinda dito sa inyong lugar. Magpasalamat ka dahil hindi oras ng pamamahinga ng aming pinuno. Halika, sumama ka sa akin dahil dadaling kita sa kanyang kubol. Maraming salamat ho. Ano ho palang pangalan niyo? Ang pangalan ko ay Socorro. Tatawagin ko na lang po kayong Aling Socorro. Kung ayos lang po sa inyo. Bahala ka sa buhay mo kung anong itatawag mo sa akin. Naunang naglakad si Aling Socorro at agad namang sumunod dito si Crisanto habang tulak ang kanyang kariton. Pasimple niyang pinagmamasdan ang paligid. Umasa siya na makikita niya si Madel pero nabigo siya. Isang napakalaking puno na nasa gitna ng baluarte ang kanilang nadaanan. Alam ni Crisanto na yun ay isang puno ng balete. Habang tinitignan niya ang puno, ay may kakaibang kilabot siyang naramdaman. Napakalaking puno naman po nun, Aling Socorro. Huwag mong pansinin yan at huwag mo ring hahawakan. Sandali nga, huwag na nga kung ano-ano pa sinasabi mo at sundan mo na lamang ako. Hindi na muling nagsalita pa si Crisanto. Naramdaman niya na may kakaiba sa puno na yun at naisip niya na isa yun sa kailangan niyang alamin. Huminto sina Crisanto sa labas ng pinakamalaking kubol na naroon. Sinabi ni Aling Socorro na maghintay lang si Crisanto sa labas dahil tatanungin muna nito ang pinuno ng mga aswang na si Olmario. Habang naghihintay sa labas ng kubol ay ipinagpatuloy ni Crisanto ang kanyang pagmamasid sa buong paligid. Hindi nagtagal ay lumabas na si Aling Socorro at sinabi nito na maaari nang pumasok si Crisanto upang kausapin si Olmario. Walang kabang pumasok si Crisanto sa malaking kubol. Sa loob ay agad niyang nakita ang isang matangkad na lalaki na may malaking pangangatawan. Mabalasik ang muka ng lalaki. Nakaupo yun sa upuang yari sa kawayan. Sa paanan nito ay may mga bungo na tinatapakan lang nito. Kakaiba ang amoy sa loob ng kubol. Malansa na sinamahan ng amoy ng nabubulok na karne. Agad na yumukod si Crisanto bilang pagbibigay ng galang kay Olmario. Magandang araw po sa inyo, Pinunong Olmario. Ako po si Crisanto. Isa po akong tindero ng mga kung ano-anong gamit. Nagpupunta po ako sa iba't ibang kuta o balwarte ng mga aswang para magbenta po ng mga gamit na magagamit po ng mga kapwa ko aswang. Nagkamali kaya yata ng kuta na pinuntahan dahil hindi namin kailangan ng tindero rito. Hindi namin kailangan ng kahit na anong gamit para mabuhay. Mas makabubuti kung ibang kuta na lamang ang puntahan mo. Pero mahal na pinuno, may mga gamit po akong dala at mga kasuotan na baka inyo pong magustuhan. Huwag po kayo mag-alala dahil bilang pagbibigay ng galang po sa inyo, ay libre ko na po itong ibibigay sa inyo. Kahit ang kapalit po ay ang pananatili ko lang rito ng ilang araw dahil wala po talaga ako matutuluyan Pagbibigyan kita. Ipakita mo sa akin ang mga gamit na iyong ihahandog sa akin. Sandali lang po. Kukunin ko lang po sa labas sa mga gamit na yon. Nagmamadaling lumabas si Crisanto. Biglaan ang pangyayaring yon, kaya hindi niya alam kung anong gamit ang maaari niyang ibigay kay Olmario na sigurado siyang magugustuhan ito. Kaya kumuha siya ng kahit na ano at saka siya bumalik sa loob ng kubol ni Olmario. Ipinatong niya sa lamesang naroon ang mga gamit na kanyang nakuha. Narito na po mga gamit na handog ko sa inyo, mahal na pinuno. Meron po ritong balabal na magagamit niyo po kapag malamig. Pamaypay po na gawa sa anahaw kapag mainit naman. Meron din pong patalim, humot at banig. Para po sa inyo itong lahat, Pinunong Olmario. Mukhang kapaki-pakinabang nga mga gamit na yan. Kung ganun, binibigyan na kita ng paintulot na magtinda sa aming baluarte. Ngunit tandaan mo, walang pera ang mga aswang dito.
Kung ang nais mo ay kumita ng pera sa pamamagitan ng pagtitinda, ay nasa maling lugar ka. Wala pong problema yun sa akin. Kahit na ano na lang pong ibayad nila sa akin, itatanggapin ko. Ang gusto ko lang po talaga ay pansamantalang matutuluyan hanggang sa makahanap po ako ng panibagong kuta o baluarte ng mga aswang. Kung yan ang nais mo ay maaari ka nang lumabas. Sabihin mo kay Socorro ang aking desisyon at ipaalam mo sa kanya na hinahayaan kong makituloy ka muna sa kubo ni Socorro. Maraming salamat po, Pinunong Olmario. Maraming salamat po talaga. Yumukod muli si Crisanto kay Olmario at saka siya tuluyang lumabas. Agad niyang nakita si Aling Socorro sa hindi kalayuan. Nilapitan niya ang matandang babae. Ano ang naging desisyon ng aming pinuno? Pinayagan niya po kung pansamantalang makituloy dito sa inyong baluarte at magtinda ng aking mga paninda. At sabi niya rin po sa akin, doon daw po muna ako sa kubol niyo titira. Ano ka ba? Bakit ka naman sa kubol ko titira? Aba, malay ko po. Yung po sinabi ni Pinunong Almario eh. Bakit? Ayaw niyo po ba? Aba kung ayaw niyo po, kung gano'n babalik po ako doon sa loob. Sasabihin ko po kay Pinunong Olmario na ayaw niyo. Abay, wag. Hindi na kailangan. Wag na. Walang sino man na sumusuway sa nais at utos ng aming pinuno. Kaya kahit labag sa aking kalooban, ay sumunod ka sa akin para madala kita sa aking kubol. Nakasimangot na naglakad si Aling Socorro, habang si Crisanto naman ay napangisi dahil hindi niya akalain na magiging madali sa kanya na makuha ang tiwala ng pinuno ng mga aswang sa baluarting yun. Hindi nagtagal ay narating na ni Crisanto ang kubol ni Aling Socorro. Maliit lamang yon at ang higaan doon ay dayami. Sandali siyang namahinga at pagsapit ng hapon ay nagsimula na siyang mag-ikot sa baluarte ng mga aswang habang tulak ang kariton. Yun ay bilang parte ng pagpapanggap niya na siya ay isang tindero. May ilan na bumili sa kanya at kung ano-ano ang ibinayad sa kanya. May nagbayad ng mga kakaibang bato, ilang piraso ng prutas at kung ano-anong bagay na hindi naman niya mapapakinabangan. Nang bumalik na si Crisanto sa kubol ni Aling Socorro, ay naabutan niya itong may pinapakuluan na kung ano sa kaldero. Nang silipin niya ang kaldero ay nagimbal siya dahil meron doong nakalutang na daliri ng tao. Pinilit niyang maging kaswal upang hindi makahalata ang matandang aswang. Aling Socorro, pwede ho ba ako magtanong sa inyo? Pwede naman. Ngunit depende sa tanong mo. Kung ito ay aking sasagutin. Yung malaking puno ho ng balete, para saan po ba yun? Napansin ko ho kasi na parang sinasamba yun ng mga aswang dito. Nilalapitan nila yon at tinahawakan tapos parang umuusal ho sila ng kung anong salita. Bakit gusto mong malaman? Sa dami na po kasi na napuntahan kong kuta ng mga aswang, ay ngayon lang po ako nakakita ng ganung puno sa isang kuta o baluarte ng mga kagaya natin. Sige, sasabihin ko sa iyo kung gaano kaimportante sa amin ang puno ng balete na yon. Total ay ikaw ay kagaya naman namin na isa ring aswang. Ang puno ng balete na yon ay itinanim pa ni Pinunong Olmario dahil yon ay mula sa isang hari ng kadiliman. Ang punong iyon, ang sentro naming lahat. Ano pong ibig niyo sabihin sa sentro? Ang puno ng balete na yon ang aming buhay. Yun ang nagbibigay sa amin ng lakas, lalong-lalo na kay Pinunong Olmario. Kung ganun, hindi maaaring mamatay ang puno ng balete, ganun ho ba? Tama ka, Crisanto. Dahil sa sandaling mamatay ang puno ng balete, ay mamamatay kaming lahat ng narito, kasama na si Pinunong Olmario. Siguro naman ay nasagot ko na ang tanong mo at titigilan mo na ako sa kakatanong. Opo. Maraming salamat po sa pagsagot niyo sa aking tanong. Huwag po kayo mag-alala kasi hindi ko na po kayo kukulitin.
Pasensya na ho kayo, Aling Socorro. Tumalikod na si Crisanto kay Aling Socorro at isang ngiti ng tagumpay ang sumilay sa kanyang labi. Alam niya na matutuwa si Lolo Simeon sa impormasyon na kanyang nakuha mula sa isa sa mga aswang na nakatira sa baluarteng yon. Nang kumagat na ang dilim, ay nakita ni Crisanto ang sabay-sabay na pag-aanyong aswang ng mga tao na naroon. Nagtipon ang mga yon paikot sa puno ng balete, kasama si Olmario, at doon nag-anyong aswang ang lahat. Hindi makapaniwala si Crisanto sa kanyang nasaksiyan. Hindi niya akalain na makakakita siya ng ganung tagpo na nagbigay ng labis na kilabot sa kanya. Matapos mag-anyong aswang, ay magkakasamang nagtungo ang mga aswang sa iisang direksyon at sigurado siya na sasalakay na naman ng mga yon sa kung saang baryo. Mukhang lahat ng mga aswang ay umalis ha. Pagkakataon ko na to para alamin kung saan nila tinatago ang asawa ko at ang iba pang mga babae. Lumabas si Crisanto sa kubol ni Aling Socorro. Napakatahimik ng paligid ng mga sandaling yon. Sinuyod niya ang lahat ng sulok ng baluarte ng mga aswang. Ngunit bigo siyang makita si Madel. Ngunit hindi siya sumuko. Nagpatuloy siya sa paghahanap hanggang sa napadaan siya sa kubol ni Olmario. Hindi niya alam pero tila may boses na nagbulong sa kanya na pumasok siya roon. Walang pagdadalawang isip na pumasok si Crisanto sa kubol ni Olmario. Iginala niya ang paningin niya sa kabuuan ng kubol. Mukhang wala namang kakaiba rito. Saka imposibleng nandito ang mga dinukot nilang mga babae. Kailangan ko maghanap ng mas mabuti sa ibang parte ng baluarteng ito. Lalabas na sana si Crisanto pero napahinto siya nang may narinig siyang impit na pag-iyak. Pinakinggan niya ng mabuti kung saan yun nanggagaling at napagtanto niya na nagmumula ang pag-iyak sa ilalim ng lupa. Lumuhod si Crisanto at kinapa niya ang dayami na nasa lupa hanggang sa may nakapasyang tila kahoy na natatakpan ng makapal na dayami. Hinawi niya ang dayami at doon niya nakita ang isang parisukat na tabla. Nanginginig ang mga kamay na iniangat niya ang tabla at isang hukay ang kanyang nakita. Sumilip siya sa hukay at nagimbal siya nang makita niya na may mga babaeng nasa hukay. Nagsisiksikan ng mga yon at bakas sa muka ng lahat ang labis na panghihina. Anong ginagawa mo rito? Nagulat si Crisanto nang marinig niya ang boses ni Aling Socorro. Natataranta niyang ibinalik ang takip ng hukay at saka siya tumayo. Naghihinalang naglakad naman si Aling Socorro palapit kay Crisanto. Aling Socorro, ano pong ginagawa niyo rito? Hindi po ba sumama po kayo sa ibang mga aswang para sumalakay sa isang baryo? Hindi ako pinasama ni Pinunong Olmario sa pagsalakay. Dahil bukod sa matanda na ako, ay kailangan kong magbantay dito sa aming baluarte mula sa mga magtatangka na hindi maganda sa lugar na ito. Ngayon, ikaw naman ang sumagot sa tanong ko. Anong ginagawa mo rito? Pasensya na ho. Naiinip po kasi ako kaya nag-ikot-ikot ako. Yung mga babae ho sa hukay, sino po sila? Sila ang iaalay sa puno ng balete bukas ng gabi. Dahil kabilugan ng buwan. Tuwing bilog ang buwan, ay kailangan mag-alay ng dugo ng 13 babae sa puno ng balete para patuloy itong magbigay sa amin ng kalakasan. Yung mga babae? Hindi niyo po ba sila ginagawang palayan para mas dumami po ang mga aswang dito? Hindi na namin yun kailangan gawin. Dahil sa tuwing nakakapag-alay kami ng 13 babae sa puno ng palete, ay binibigyan din kami ng puno ng dagdag na kasapi sa aming grupo.
Kaya mas lalo kaming dumarami at lumalakas. Sa nalaman na yon ni Crisanto ay nakahinga siya ng maluwag. Inakala niya kasi na sa sandaling yon ay may nabubuo ng sanggol na aswang sa sinapupunan ng kanyang asawa. Ano pag ginagawa mo nito? Umalis ka na. Magpasalamat ka dahil si Pinunong Olmario ang nagdesisyon na manuluyan ka rito. Dahil kung hindi, ay ako mismo magpapaalis sa'yo. At isa pa, dapat mong malaman na hindi ka maaaring pumasok dito na walang pahintulot ng aming pinuno. Naiintindihan mo ba? Opo, Aling Socorro, naiintindihan ko po. Huwag po kayo mag-alala dahil hindi na po ito mauulit. Pasensya na ho talaga. Hindi na talaga dapat itong maulit. Dahil kapag ginawa mo itong bali, ako na mismo kakausap kay Pinunong Olmario para paalisin ka. Pasensya na ho. Babalik na po ako sa kubol nyo. Matiim na tinignan ni Aling Socorro si Crisanto at hindi siya nagpahalata na kinakabahan siya. Bagkus ay nginingitian niya lang ang matandang babae. Naglakad na palabas si Crisanto sa kubol ng Pinunong Olmario. Ngunit nang nasa pintuan na siya, ay narinig niya ang pagtawag sa kanya ni Aling Socorro. Crisanto, sandali lang. Sa'yo ba ang batong ito? Lumingon si Crisanto at nanlaki ang mga mata niya nang makitang hawak ni Aling Socorro ang itim na bato. Kinapa niya ang bulsa sa likod ng suot niyang pantalon at nanlamig siya nang malamang wala na roon ang itim na bato na ibinigay sa kanya ni Lolo Simeon. Nagkaroon siya ng hinala na noong lumuod siya kanina at binuksan niya ang takip ng hukay ay nahulog ang batong yun nang hindi niya namamalayan. Naisip ni Crisanto na bawiin kay Aling Socorro ang itim na bato, ngunit naalala niya na kapag may ibang aswang na nakakita sa itim na bato ay malalaman na nito na isa talaga siyang tao. Hanggang sa gumuhit ang galit sa mukha ni Aling Socorro, sa isang kisap mata ay nag-anyo itong aswang. Itinapon nito ang bato sa kung saan at malakas itong umangil. Nililag mo kami. Hindi ka isang aswang. Isa kang tao. Kaya pala mabigat ang pakiramdam ko sa iyong hayop ka. Anong ginagawa mo rito? Napakalakas naman ang loob mong pasukin ang aming baluarte. Hayop ka rin! Nandito ako para iligtas ang aking asawa at ang iba pang mga babae na dinukot nyo. Pwes, hindi ka magtatagumpay dahil hindi ka na makakalabas ng buhay sa aming baluarte. Ako mismo ang papatay sa iyo. Hindi na muna nagsalita si Crisanto. Iginala niya ang kanyang paningin sa kabuuan ng kubol upang maghanap ng armas na maaari niyang gamitin sa pakikipaglaban. Sigurado ako na matutuwa si Pinunong Olmario sa sandaling ikaw ay aking mapaslang. Sa tingin mo ba ay papayag ako na mapatay mo? Wala akong pakialam kahit matanda ka dahil lalabanan pa rin kitang demonyo ka. Huwag mo akong binabaliit. Matanda man ako, ay malakas pa rin ako. Isang malakas na pag-angin ang pinakawalan ni Aling Socorro. Bigla itong sumugod at tinangkang kalmutin si Crisanto. Napaatras siya at muntik siyang matumba. Nang sandaling yon, ay walang nagawa si Crisanto kundi labanan ang matandang aswang ng mano-mano. Sa muling pagsugod ni Aling Socorro, ay isang malakas na suntok ang sumalubong sa mukha nito. Nahilo ang aswang at saka nito ipinilig ang ulo. Suntok pa lang ang ginawa ko, pero parang tumutumba ka na, Socorro. Ano? Laban pa! Ay, masyado kang maraming sinasabi. Ngayon, tikman mo ang aking bangis at galit. Mabilis na umatake ang aswang. Sa sobrang bilis nito ay hindi na malayan ni Crisanto na nasa harapan niya na ito.
Itinaas ng aswang ang mga kamay nito at nang akmang kakalmutin nito si Crisanto sa muka, ay agad niyang isinangga ang kanyang braso. Napasigaw sa sakit at hapdi si Crisanto nang bumaon ang matutulis na kuko ng aswang sa kanyang balat. Dumaloy mula roon ang dugo pero hindi siya nagpatinag hanggang sa nakita niya sa lamesa ang patalim na ibinigay niya kay Olmario. Mabilis na dinampot ni Crisanto ang patalim at saka siya muling humarap kay Socorro. Sa pagkakataong yun ay si Crisanto naman ang sumugod. Tinangka niyang isaksak ang patalim sa mismong dibdib ng kalaban pero nagawa nito yung iwasan. Muli siyang sinugod ng matandang aswang at bumaon ang matutulis nitong mga kuko sa kanyang dibdib. Nang hina si Crisanto at napaluhod siya, isang nakakalokong pagtawa ang pinakawalan ni Aling Socorro. Ganyan ang nangyayari sa mga kagaya mong mapangahas. Kung inaakala mong mananalo ka sa akin ay nagkakamali ka. Hindi mo yata alam na ako ay isa sa pinakamalakas at mabangis na alipin ni Pinonong Olmario. Tama ka. Isa kang ang alipin. At habang buhay kang magiging alipin. Sa kabila ng sakit at sugat, ay pinilit ni Crisanto na tumayo. Sa muling pagsugod ng aswang sa kanya, ay sinalubong niya ito at buong puwersa niyang inundayan ng saksak sa tiyan ang aswang. Umalingaw-ngaw ang hiyaw ng matandang aswang at lalo lamang itong nagalit. Kinalmot nito ang mga balikat ni Crisanto pero imbis na umatras ay muli niyang sinaksak sa tiyan ang matandang aswang. Sa huli, itinarak niya ng malalim ang patalim sa leeg ni Aling Socorro. Nilaslas niya ang leeg ng aswang at doon na ito tuluyang binawian ng buhay. Sa pagbagsak ng katawan ni Aling Socorro ay nakaramdam ng kasiyahan si Crisanto. Hindi niya akalain na yun ang unang aswang na napatay niya sa buong buhay niya. Hayop kang diablong buwang ka. Sinabi ko naman sa'yo, hindi ako papayag na mapapatay mo ko. Simula pa lang ito ng pagiganti ko para sa mga buhay na inyong kinuha. Dinuraan ni Crisanto ang bangkay ng matandang aswang. Dinampot niya ang itim na bato at isinilid niya yon sa bulsa ng kanyang pantalon. Muli niyang binuksan ang takip ng hukay dahil nais niyang makasiguro kung naroon ang kanyang asawa. Madel? Madel, nandiyan ka ba? Crisanto? Crisanto, ikaw ba yan? Ako nga ito, Madel. Huwag ka mag-alala dahil ililigtas ko kayo. Salamat sa Diyos. Akala ko dito na ako mamamatay, Crisanto. Palabasin mo na kami rito. Alam ko, Madel, na gusto niyo na makalaya sa hukay na yan. Pero kailangan niyo magtiis ng konti. Kailangan ko makasiguro na mapapatay ko ang lahat ng aswang sa balwarting ito bago ko kayo palayain dyan. Basta, huwag kayong mag-iingay. Pangako, babalikan ko kayo. Pero, marami sila, Crisanto. May mga kasama ka ba? Wala. Ako lang mag-isa. Ano? Huwag ka mag-alala. Magtiwala ka lang sa akin, mahal ko. Pangako, ililigtas ko kayong lahat. Narinig ni Crisanto ang pag-iyak ng iba pang mga babaeng kasama ng kanyang asawa. Kahit hindi niya nakikita si Madel at boses lamang nito ang kanyang narinig, ay sapat na yon para mabunutan siya ng tinik sa dibdib. Napakasaya niya dahil buhay pa ang kanyang mahal na asawa. Nagpaalam na si Crisanto kay Madel. Ibinalik niya ang takip ng hukay at saka siya lumabas ng kubol ni Olmario. Ang totoo, hindi niya inasahan na mangyayari ang lahat ng yon. Wala siyang plano na mag-isang labanan ang mga aswang dahil ang dapat na gagawin niya ay sasabihin muna niya kay Lolo Simeon ang mga nalaman niya bago siya gumawa ng anumang hakbang. Pero nagbago na ang kanyang plano dahil natuklasan ni Aling Socorro ang kanyang pagpapanggap.
Kailangan ko ng bilisan ang aking kilos. Dahil baka bumalik na ang mga aswang. Dapat ay magawa ko ng dapat kong gawin bago pa sila bumalik. Nagmamadaling nagtungo si Crisanto sa kubol ni Aling Socorro. Nilapitan niya ang kanyang kariton at inalis niya ang mga gamit na naroon. Hanggang sa nakita niya ang kanyang itak. Isinabit niya yon sa kanyang bewang. Sunod niyang kinuha ang isang galon ng kerosene at posporo. Gagamitin ko sana kayo para sunugin ang baluarteng ito. Pero sa ibang paraan ko na kayo gagamitin ngayon. Malalaki ang mga akbang na naglakad si Crisanto patungo sa puno ng balete na nasa gitna ng baluarte ng mga aswang. Matiim niyang tinignan ang puno. Ikaw ang nagbibigay ng lakas sa mga aswang na narito. Kaya ikaw ang dapat kong pabagsakin. Maraming salamat kay Socorro dahil sinabi niya sa akin kung gaano ka kaimportante sa mga aswang na nasa baluarteng ito. Inalis ni Crisanto ang takip ng galon at ibinuhos niya ang laman nun sa katawan ng puno ng balete. Habang ginagawa niya yon, ay inisip niya ang mga taong pinatay ng aswang sa kanilang baryo. Bumalik sa alaala niya ang gabing dinukot ng mga aswang ang kanyang asawang si Madel. Nang maubos ang laman ng galon, ay nanghihina siyang napaupo sa tabi ng puno ng balete. Ramdam niya ang sakit at hapdi ng mga sugat na natamo niya mula sa pakikipaglaban sa matandang aswang na si Aling Socorro. Pero alam niya na hindi yun ang oras para siya ay sumuko dahil abot kamay na niya ang tagumpay. Matyagang naghintay si Crisanto sa pagbabalik ni Naol Mario at ng mga aswang. Kung tutuusin, pwede niya nang sunugin ang puno ng balete pero nais niyang makita mismo ng mga mata niya ang pagkamatay ng mga aswang na nagdulot ng takot at kamatayan hindi lang sa kanilang baryo kundi maging sa iba pang mga lugar. Hindi nagtagal ay naramdaman niya ang mga aswang na paparating. Tumayo siya at mahigpit na hinawakan ng posporo na nasa kanyang kamay. Maya-maya pa ay dumating na ang mga aswang kasama si Olmario. Nagulat si Olmario nang makitang duguan si Crisanto. Anong nangyari rito? Bakit sugatan ka? Gusto mo ba talagang malaman kung bakit? Dahil nakipaglaban ako kay Socorro. Ang matandang aswang na yun. Hindi ko akalain na malakas pala siya. Pero hindi pa rin siya umubra sa akin. Anong ibig mo sabihin? Nasaan si Socorro? Anong ginawa mo sa kanya? Nandun siya sa loob ng napakabaho mong kubol. Wala na siya. Pinatay ko na ang isa sa mga tapat mong alipin. Walang hiya ka. Ano't ginawa mo yun sa'yo kapwa aswang? Isa kang traidor! Ako? Aswang? Nagkakamali ka. Hindi ako kagaya nyo. Ngayon, ipapakita ko sa inyo kung sino talaga ako. Mula sa bulsa ng pantalon ay kinuha ni Crisanto ang itim na bato. Itinaas niya yon upang masiguro niya na makikita yon ng lahat ng aswang na nasa kanyang harapan. Pagmasdan yung lahat ng itim na batong hawak ko para malaman nyo na hindi ako isang aswang na katulad nyo. Anong kalokohan ito? Hindi ka nga isang aswang. Isa kang tao. Isa kang manlilinlang. Tama ka, Olmario. At itong taong nasa inyong harapan ang magpapabagsak sa inyong lahat. Napakalakas naman ang iyong loob. Pumasok ka sa baluarte ng mga aswang at ginamit mo ang batong yan para linlangan kami. Tapos ngayon ay ipinaalam mo sa amin na ikaw ay isang tao. Nais mo namang mamatay. Sa tingin mo ba ay may laban ka sa dami namin? Nahihibang ka na. Siguro nga'y wala akong laban sa inyong lahat dahil mag-isa lang ako. Pero alam ko kung anong kainaan yung lahat. At yun ay walang iba kundi ang puno ng balete na nasa aking likuran. Oh, bakit parang bigla kang kinabahan ha, Olmario? Paano mo nalaman ang tungkol sa bagay na yan? Sisihin mo si Socorro. Siyang nagsabi sa akin ng lahat.
Hindi. Huwag mong susubukan na galawin ang puno na yan. Bibigyan kita ng pagkakataong mabuhay, Crisanto. Umalis ka na sa aming baluarte. At huwag ka nang babalik dito. Kahit kailan. At bakit ko naman gagawin yon? Nandito na ako para sa pagkakataon na pabagsakin ang inyong kasamaan. Kaya hindi ko na yung pakakawalan pa. Hayop ka. Kayo ang hayop! Lalong-lalo ka na, Ulmario. Dahil pinamumunuan mo ang isang grupo ng mga aswang na walang ginawa kundi ang pumatay ng mga inosenteng tao. Ang dapat sa inyo ay binubura na sa mundo. Ngayon, harapin nyo na ang katapusan nyo! Umuha ng isang piraso ng posporo si Crisanto at agad niya yung sinindihan. Labis ang kanyang sayang nararamdaman nang makita niya ang takot sa mukha ni Ulmario at ng lahat ng aswang. Huwag niyong hayaan na wasakin ang taong yan ang puno ng balete! Patayin niyo siya! Patayin niyo! Sabay-sabay na sumugod ang mga aswang palapit kay Crisanto. Isang nakakalokong ngisi naman ang pinakawalan ni Crisanto habang diretso siyang nakatingin kay Ulmario. Hindi siya natinag sa kanyang kinatatayuan at walang pagdadalawang isip na itinapon niya ang palito ng posporo na may sindi. Nang dumikit ang apoy nun sa ugat ng puno ng balete, ay mabilis na nilamon ng apoy ang puno. Naglalagablab ang puno na parabang isa yung halimaw na nilalamon ang kapwa nito halimaw. Hindi maaari! Ang puno! Hindi yan maaaring masunog! Isa-isang bumagsak ang mga aswang na naroon at hindi man lang nakalapit ang mga yon kay Crisanto. Kasabay ng pagbagsak ng mga aswang ay biglang nilamon ng apoy ang katawan ng mga ito. Si Ulmario na nagtangkang lumapit kay Crisanto ay napaluhod sa lupa. Maging ang katawan nito ay nagliyab mula ulo hanggang paa. Ang dating makapangyarihang pinuno ay sumigaw sa labis na sakit at galit. Sa isang kisap mata ay naging abo ang lahat ng aswang na kanina ay nasa harapan lang ni Crisanto. Hindi siya makapaniwala na nagawa niyang pabagsakin ang isang baluarte ng mga aswang. Napakadali niyo naman palang talunin. Hindi ko man lang nagamit sa inyo ang natutunan ko kay Lolo Simeon. Nang sandaling yon ay naalala ni Crisanto si Madel at ang iba pang mga babae na nakakulong sa hukay. Sa kubol ni Ulmario, binalikan niya ang mga yon at inalis niya ang takip sa hukay. Mula sa hukay ay narinig niya ang boses ni Madel. Crisanto! Ikaw na ba yan, mahal ko? Oo, mahal ko. Ako nga. Maaari na kayong lumabas. Sige na. Wala na ang mga aswang. Ligtas na kayo. Unang lumabas si Madel. Labis ang awang naramdaman ni Crisanto nang makita ang kanyang asawa. Napakapayat nito at napakarumi. Ganun pa man, niyakap pa rin ito ni Crisanto at hindi niya napigilan ang pag-iyak. Asawa ko, salamat sa Diyos at buhay ka. Patawarin mo ako kung hindi kita naligtas noong kinuha ka ng mga aswang. Hindi mo kailangan humingi ng tawad. Ang mahalaga ay narito ka at iniligtas mo ako. Pero mahal ko, paano mo nagawa ang lahat ng to? Tinulungan ako ni Lolo Simeon. Sinanay niya ako na maging isang manunugis para magkaroon ako ng kakayahan na iligtas ka at ang iba pang mga dinukot na mga aswang. Pero saka na muna tayo mag-usap. Sa ako na ikikwento sa iyo lahat. Yung mga babaeng kasama mo, bakit hindi pa sila lumalabas? Natatakot kasi sila na baka may aswang dito sa labas. Lahat kami na ikinulong nila ay natatakot na lumabas sa hukay na yan. May isa kasi kaming kasama na sinubukan tumakas, pero nang mahuli siya, ay pinatay siya ni Ulmario. Ang mabuti pa siguro, ay ikaw na ako mausap sa kanila. Sige na. Sabihin mo na pwede na silang lumabas. Maniwala ka sa akin. Kahit isang aswang ay wala nang nabubuhay sa lugar na to. Tumango si Madel at saka ito sumilip sa hukay kung saan naroon pa rin ang iba pang mga babaeng bihag. Mga kasama,
Pwede na kayong lumabas. Wala nang mga aswang. Pinatay sila ng asawa ko. Maniwala kayo sa akin. Hindi ba? Matagal na nating hinihintay to. Makakabalik na tayo sa bahay natin. Makakabalik na tayo sa mga mahal natin sa buhay. Malaya na tayo. Matapos yung sabihin ni Madel, ay isa-isa nang lumabas mula sa hukay ang mga babae. Lahat ay bakas ang takot sa muka. Nang makalabas na ang lahat, ay sinabi ni Crisanto sa mga yon na hindi na kailangan matakot ng mga ito dahil wala na ang pinuno ng mga aswang na si Olmario at ang lahat ng mga alagad nitong aswang. Muling humarap si Madel kay Crisanto at naiiyak itong nagsalita. Mahal ko, patawarin mo ako kung pinigilan kita na maging isang maninugis. Kung hindi ko sana ginawa yon, baka nagkaroon ka kagad ng kakayahan na makipaglaban sa mga aswang. Hindi na sana umabot sa ganito ang lahat. Patawarin mo ako, mahal ko. Naiintindihan ko kung bakit ayaw mo ko maging manunugis, mahal ko. Ayaw mo lang na may mangyaring masama sa akin. Pero kalimutan na natin yun, Madel. Ang importante ay ligtas ka. At wala na ang mga aswang na kinatatakutan natin. Hindi nagtagal ay magkakasama na nilang nilisan ang baluarte ng mga aswang. Habang patuloy na nasusunog ang puno ng balete. Walang pagsidlan ang kasiyahan ni Crisanto dahil sa wakas ay nagawa na niyang iligtas ang kanyang mahal na asawa kasama ang lahat ng babaeng dinukot ng mga aswang. Kahit napabagsak na ni Crisanto ang baluarte ng mga aswang, ay hindi siya huminto sa pagiging manunugis. Sa tulong at gabay ni Lolo Simeon, ay patuloy siyang nagsanay sa pakikipaglaban. Bukod doon, ay tinuruan din siya ni Lolo Simeon sa paggamit ng iba't ibang uri ng mga agimat. Mas lalong ginanahan si Crisanto sa kanyang ginagawa dahil ramdam na ramdam niya ang matinding pagsuporta sa kanya ng kanyang asawa na si Madel. Natutunan nitong makinig sa opinyon at desisyon niya sa lahat ng bagay. Dahil doon ay mas naging buo ang kanyang loob at mas naging matibay ang paniniwala ni Crisanto na sa oras na muling sumulpot ang panganib ay kaya niya nang ipagtanggol at protektahan ang kanyang sarili at ang mga taong mahalaga sa kanya.